Pare, ano ba to? Wala naman, nangumusta lang. Postpone daw kasal nyo sabi sa simbahan. Matutuloy pa ba ito? Sino ba nagpapatanong? Sagutin mo na lang. Wala na kayong pakialam doon. Kami, meron pakialam. Tuluyan na ba natin to? Tanong mo kung tuluyan natin to. Lola, sigurado po akong kakausapin kayo yung Tita Iluminada. Pag nalaman niya na kung anong balak natin kay Alberto. Tiyak yun. Pero kung siya mismo hindi niya mapigilan ang kanyang mga anak, paano kitang pipigilin? However, bilang isang balyente, alam mo kung anong gagawin mo. In public, hindi kita maaaring pahintulutan. But do what you have to do. Don't worry, Lola. Bukas na bukas, maghahanap na po ako ng tao para sa Alberto Watch. At pakatandaan mo, Guada, hindi dapat magtagal si Alberto sa ospital. At pagkalabas niya, kailangan diretso siya sa Muntinlupa. Is that clear? Opo. Carlito! Ano nangyari sa'yo? Nabangga ako. Bakit duguan ang kamay mo? Eh, ang dami ko iniisip. Wala pala akong seatbelt eh. Sumansad yung kamay ko sa dashboard. Papalit lang ako. Teka, saan ka na naman ba pupunta, ha? Ayusin ko lang yung problema ko. Oh, nakaalis na ba papuntang Singapore si Lucinda at saka si Nestor? Ah, okay. Sige, baka dyan ako umuwi bukas. May tinatapos na akong trabaho dito. Sige. Ate, may papagawa ka pa ba sa akin? Wala naman. Salamat. Ah, okay. Dindo, teka, ano nangyari sa kamay mo? Natalsikan kasi ako ng mantika nung nagluluto ang midnight snack eh. Luto? Ang dami nating cook dito. Nagluto ka pa? Hindi ko kasi ako sanay nang nag-uutos eh. Kaya ako nang nagluto mag-isa. Patingin nga kung gaano ka grabe. Hindi ate. Matutulog na kasi ako eh. Good night. Okay. Oh, ang laki ng garden ng Malacanang. Sa Luneta ka pa nag-jogging. Mami, I need to think. Mas malawak na lugar, mas makakapag-isip ako. Oh, bakit ang dumi mo? Ano yung dugo sa kamay mo? Nadapaho ako eh. So clumsy of me. Well, okay. Magpalit ka ng damit at kakausapin ka ng daddy mo. I think he's regaining his memory again. Di mabuti. Tapos mag-usap tayo ni Amanda bukas. Tungkol saan? Saan pa? Di tungkol kay Daddy. Excuse me, ma'am. Oh, ano yun? May iwan po ni Miss Montemayor to. Ang dami naman dugo nito. Kung nadapa lang siya. Gabi po kasi. Pagkagabi daw, mas maagas ang dugo. Sige po, ma'am. Ma, si Rafael ba tumawag na? Hindi pa. Di ba kayo magkasama kagabi nung hinatid mo? Oo nga. Sabi niya sa akin, pagdating daw niya ng Baguio, tatawagan niya ako kaya iti-text. Eh hanggang ngayon wala naman ako natatanggap. Eh baka napagod sa biyahe kaya nakalimutan. Kasama, hindi naman nagpapatay ng phone yun eh. O sobra ka naman mag-isip. Tatawag din yun. Baka nga. Sige ma, magbibihis muna ako. Bibisitahin ko lang si Daddy. Rosa, Camila. Kung gusto kong kausapin ng daddy mo, sabihin mo sa kanya, pasabihan ka lang. Napaga
naman yata ang rally ng mga yan sa Mindiola, ng labang kay Leandro. Dahil po yan sa pangungunsinti ninyo kay Alberto. Pati tuloy si Daddy napapahamak. Aba, wala silang pakialam. Anak ko si Alberto. Morning, ma'am. Kaya nga ho, nag-iisip na nga yung mga tao na kinukonsin natin si Alberto para hindi na ituloy sa kulungan. Pati tuloy itong sworn statement ni Daddy, pinagdududahan na ng mga tao. Exactly. What are we in power for? Maling. Sino ba yung mga kausapin ni Daddy today? Ernestina, kinancel na lahat ng appointments ni Mr. President except that of Monsignor dahil si Ma'am Iluminada at si Rosa Camila nakakausap. Si Rosa Camila? Kailan in-schedule yan? Kanina lang siya tumawag. I-cancel mo yan. Or better yet, ako ang kakausap. Ang Malacanang hindi naman palengke na pwede niyang puntahan araw-araw kung gusto niya, no? Nag-release na ako ng funds para sa concerned group na nagrarally ngayon sa harap ng Malacanang. Laban kay Leandro. Nako, Tomas. Huwag kang makialam sa anggulo na yan. Baka matrace sa iyo yan. Bakit ba hanggang ngayon wala ka pang nakukuhang concrete proof sa sakit ni Leandro? Diba sa ospital mo siyang unang nagpa-check up? Pinadaan ko sa simbahan ng funds kasi maraming dumadalaw ngayon ng mga pari dito sa bahay namin. At tungkol naman sa medical record ni Leandro, inalis ni Amanda si Leandro dito sa ospital ko nung magpapa-check up na siya. Tandaan mo, hindi tayo ang pwedeng maglabas niyan. Dahil bibigyan nila kaagad ng political flavor. Bakit? Dahil ikaw ay naging kalaban niya sa eleksyon at ako naman ang past president. Kaya nga kailangan natin ng tulong na manggagaling sa loob. Ito naman si Charina, parang masisira na yata ang ulo. Talaga. Laging kausap yung trusted staff ko. Napalagay ko naman walang sasabihin sa akin kung ano man yung sinusumbong ni Charina sa kanya. Teka, meron akong naisip. Dating kakampi natin. I know na ang buhay may asawa ay hindi puro kasiyahan. Sabi nga nila, for better or for worse, in sickness and in health, in life and in... Parang ayoko yata yung death na yun. Alam ko kasalanan niya mag-isip ng masama. Pero sino namang gaganti sa kayakin para sa lahat ng masamang ginagawa niya sa akin? Alam nga naman, tanggapin ko lang yan. Bilang trial. Ano po ang binabalak niyong gawin, ma'am? Kailangan niyo pang sapat na pahinga. Salamat, Doktor. Alam niyo, Lola, yung pag-iisip niyo pa lang, strenuous enough already. Pabisitahin ako ni Leandro sa Malacanang at hindi na ako mag-iisip ng ganito kagulo. Carlito, hindi ba maaaring bumalik ka na lang ditong uli sa bahay natin? Alam mo, kahit ilang security ang i-detail ko sa iyo, iba na ngayon ang sitwasyon. Akala ko hindi na nangyari sa mga magulang mo. Akala ko tahimik na tayo. Pero tingnan mo nangyari kay Doris. Kaya kailangan ka dito para iba na rin yung magkakasama tayong lahat dito. Lola, tinan niyo nga yung party niyo Mahigit 3 dosena yung PSG na nakabantay, pero nakapasok pa rin si Alberto. Wala naman yun dun Nasa oras yan. Kung oras yun talaga, di oras nyo na. Tulad na nangyari kay Tita Doris. Hindi pa oras ni Doris ang mamatay at huwag mo ring padaliin ang oras mo. 3 na lamang tayong nabubuhay sa ating pamilya, Carlito. Kapamilya rin natin si Charlie, anak ko. Valiente rin siya. O nawala na rin yung amor niya dun sa apo niya sa tuhod dahil may dugo siyang Montemayor. Ano
Paano nangyari yun? Kahapon tumawag ako, confirm daw yung appointment ko. May nag-cancel po eh. Sino? Ako. Rosa Camila, kapag hindi ka namin pinatawag dito, huwag mong ariin yung bahay na parang bigla ka na lang susulpot para bumisita. Malacanang ito. Daddy ko rin naman ho ang presidente. Maraming trabaho si Daddy. Pwede ba wag niyo akong inuuto? Alam kong may sakit ang daddy. Bakit? Nakita mo? Magaling na si Daddy. Ipapatawag ka na lang namin pagka nakaluwag-luwag siya sa schedule. May gusto kong ipasabi ang mami ko. Ipapatawag ka na lang namin. Hindi po ba taliwas ito na nakikisampat siya kayo sa grupo ng Alberto Watch, knowing na isang partido sina President Montemayor at Vice President Salgado? No, this is outside politics already. Personal na to eh. Nagpunta ako dito hindi bilang isang apo ng Vice-Presidente ng Pilipinas. Nagpunta ako dito bilang pamangkin ng napaslang na si Doris Valiente. Isa lang adhikain ang grupo namin ngayon. At yun ay ang siguraduhin na sa oras na gumaling si Alberto, sa Muntinlupa nabagsak niya. Eh paano po kung isulong ng presidente na bigyan ng pardon ng anak niya? I don't think so. I mean, hindi magagawa ng presidente yun. The people are watching. The whole country is watching. Kasama niyo si Governor Miguel? No. Siya ang ni-request na mediator ni Alberto. Mangungumpisal na ata. Dali lang. Kilala niyo ako para mag-check up pa kayo sa akin. Confidential ang pag-uusapan namin ni Alberto Montemayor. Kaya pwede ba? Iwanan niyo kami lahat. Hindi po pwede, Governor Miguel. Utos po ng presidente na kailangan may magbantay sa loob. Hayaan niyo na, Governor, bayad ni Mami yan. Eh, ba't nagbabody check pa sila? Hindi ka napasok kasi dito. Sige. Antayin mo ko sa labas. Hatiyan niyo to. Lahat po, sir. Sige. Governor, alam mo sa laki ng ibinibigay na tulong sa'yo ni Mami sa opisina mo, bakit isang cheap na vodka lang ang binigay mo sa akin? Alberto, tandaan mo ito. Ako ang magiging link mo sa labas. Kaya pwede ba? Purulin mo yung dila mo. Masyado nang matalas eh. Panyero, nandito ako sa loob. Pero ako pa rin ang nagpapatakbo nito. Baka naman gusto mo akong samahan sa selda kapag ako naman ng salita laban sa'yo. Let bygones be bygones, Amanda. Magkasundo na tayo para kay Daddy. That's what I've been trying to tell you since before. Kalimutan na natin lahat ng nangyari sa pamilya natin. Well, I agree. Kailangan natin magtulungan para maitago sa publiko ang mga kalagayan ni Daddy. Ako makipag-coordinate sa press. But someone has to talk to the military. Ako na makikipag-coordinate sa military. Si Mami naman sa simbahan. Alam ko hanggang ngayon nasa side pa rin natin sila. Dalawang bagay lang ang request namin, Amanda. Anything, basta hindi makakasira sa pamilya. Well, hands off ako sa mga deals ko kay Alberto. Total, wala na siya magagawa at hindi na siya makakatakas. Ang gusto ko lang ay maging maayos siya kung saan siya ikukulong. At huwag mo kaming pakikialaman kung ano man ang gagawin namin kay Alicia. Mas konting makakaalam sa kalagayan ni Leandro, mas maganda. I agree.
Ayaw pa lumabas ng kwarto si Rosa Camila. Hindi na ngayon pinapapasok yan sa Malacanang. Saka hanggang ngayon wala pa rin text sa kanya si Rafael. Matutuloy pa ba yung kasal nila ni Rafael? I wish hindi na, Daddy. Hindi ko rin alam, pero napagsabihan na yung mga imbitado eh. At saka siguro matutuloy rin yun. Apa yung lalaki lang Carlito noon sa kabilang tiyo ni Rosa Camila. Alam ko hanggang ngayon mahal mo pa rin si Rosa Camila, pero parang hindi ka nadadala sa mga nangyayari sa inyo. Hindi na rin po ako pumipigil. Eh, sabi ng bibig mo, pero iba naman ang ginagawa mo. Hindi, actually, si Charlie lang talaga sadya ko dito. Naalala ko lang kasi yung sabi sa akin, lola ko na konti na nga lang daw yung pamilya namin. Daddy, may damit na si Mami. If Tati Rafael doesn't, meron na lang Mami. Charlie, ikaw talaga makadadi ka masyado. Rosa Camila, wag mo isuot yan. Baka nga hindi matuloy ang kasal mo. Akin na. Akin na, anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumatawag si Rafael. Baka naman talagang may nangyari na sa kanya. Baka naman hindi ka lang gusto kausapin pa. Alam kong kasabihan lang ang tungkol sa pagsuot ng damit pang kasal, pero mabuti na yung nakakasiguro ka. Baka nga hindi na talaga matutuloy. Wala sa amin to, Rosa Camila. Nasa iyong desisyon. I'm so glad to see you up and about, Madam Vice President. Thank you, Madam President. Romina, hindi na ako presidente mo, pero siya ang sadya namin ng mga kapartido nating senador. Malala yata ang naging lagnat ni Leandro. Pero nag-usap na kami kanina. Really? Well, that's good. At last, magkikita kayo after all that hostage crisis. Well, humingi siya ng ilang araw para ayusin ang pressing matters ng bagong trabaho niya sa Malacanang. Well, nagiging problema na rin siya ng bayan, Romina. Narito naman ako para lunasan yan. At narito ako para tulungan ka. Maraming salamat sa pagdating ninyo, Mr. Basyan. Sa inyo ako dapat magpasalamat kasi kahit suspendido kayo, tinutulungan niyo kami. Nagkataon lang mo ito. Ako kasi ang tinawagan lang siya sa mga tauhan namin. Pero hindi niya alam na suspendido ako. Eh, tungkol mo ba saan ito? At saka, bakit hindi pwedeng sumama si Rosa Camila? Sino mo ba yan? Yan nga ang gusto kong malaman. Baka kilala niyo. Eh, sa tagang buhay ko, hindi ko pa nakita yan eh. Hindi ko kilala. Sino ba yan, Agent Gabes? Wala kaming alam tungkol sa kanya. Pero may bagay na natagpuan sa kanya, tungwalin nito. Tingnan. Ito mo nga. Yan may ID. Ito. Oh, kay Rafael to ah. Nasaan si Rafael? Nasaan na si Rafael?